Good morning everyone, I am Mary Ann Aide and I am the first reporter of Chapter 6 and our report is all about the why and how of school and community partnership. So dito aalamin natin kung ano yung connection ng school and community. The first one, opportunities for school community partnership. So sabi dito, partnership implies two parties helping each other. So, ang school and community is nagtutulungan daw po. So, both parties are benefit. So, yung school and community ay may benefit sa isa't isa. This means that if school community partnership exists, both parties benefit from the relationship. Those in the following paragraph, we shall present what communities do for school and what school can do for communities. So, dito sa next alamin naman natin dito kung ano yung nagagawa ng school sa community at ano yung nagagawa ng community sa school. What can the community do for school? So, ito na yung ano yung nagagawa ng community sa school. So, number one is Brigada Eskwela. So, alam naman natin na kada pasukan, di ba, or bago magpasukan is ginagawa natin tong Brigada Eskwela. Na kung saan yung Brigada Eskwela ay siya yung parang umpisa ng mga teachers and parents na nagkakaroon sila ng partnership o sinasabing tulungan para mapaganda or mapaayos yung isang paaralan. So sabi dito, Brigada Eskwela, this program engage all education stakeholders to contribute their time. O sabi ko nga, 'di ba, yung mga stakeholders ng school is nagkakaroon sila ng, or parang sabihin na nating meeting, nagkakaroon muna sila ng meeting para mabuo yung paglilinis na gagawin nila. Syempre, 'di ba? Dapat mag-uusap-usap muna lahat ng mga stakeholders ng school bago sila magpatupad ng isang ganitong gawain sa paaralan. So, effort and resources and ensuring the public school facilities are set in time for the forthcoming school opening. So, yun nga, 'di ba? Sabi ko nga kanina, 'di ba? Yung Brigada Eskwela is ginagawa 'yon bago ang pasukan ng mga bata, na kung saan kailangang linisin ng mga parents, teachers, stakeholders yung school para maging safe, maging safe yung kinaroroonan ng mga bata, malinisan. Syempre, 'di ba, kapag nagbabakasyon, hindi naman natin alam kung ano yung mga namamahay doon. Baka mamaya may mga ahas na, mga lamok, ganun, 'di ba? So kailangan nagkakaroon ng Brigada Eskwela or general cleaning kung tawagin ng mga teachers din. So it takes place more or less 2 weeks before classes begin in June. So, yun na nga, 'di ba? Bago yun magpasukan, kunyari, ang bakasyon na natin ngayon is May na dapat maglilinis muna. This is school maintenance program that has been institutionally since 2009 when DepEd issued DepEd Order number 100. So, nung 2009 ito na issued ng mga DepEd. So, napakahalaga din kasi talaga ng Brigada Eskwela sa atin. Tayo yung laging pumupunta sa school, hindi naman natin alam na malinis ba yun? Kasi 'di ba, dapat ligtas lahat ng mga bata na nasa paaralan. Second one is curriculum development. This can mean use of community resources for learning. Example, museum, elders of the community ask informants in research of resource person in the study of local history. So, pangalawa to sa what can the community do for school. So, sabi dito, curriculum development. Curriculum development, parang, para sa akin lang, nagagamit daw kasi ng mga students yung kung saan na may mga museum na siguro may mga gusto silang alamin, 'di ba?
pag ganun kasi, 'di ba, nagkakaroon sila ng mas maraming natututunan kung nagkakaroon ng museum. Pero dahil wala tayong museum dito, so yung mga matatanda na lang yung mga yung mga matatanda or nakakatanda sa atin, yung mga matatanong natin sa mga gusto nating alamin. So the third one sa what can the community do for school is work experience program. So, business establish an office in the community can serve as a training ground for learners. So, dito, parang work experience program. Kung naabutan nyo yung para siyang internship. May tawag dun nakalimutan ko lang. So, a concrete example is the work immersion required of senior high school students. In this work immersion, students are given the opportunity to work in relevant established and or office in the community to help develop in them the competencies, work ethics, and values relevant to pursuing further education and or joining the world work. So, ito kasi, nung nag-senior high kasi ako, galing akong Bugtong. So, kaming mga graduating grade 12, pinunta kami dun sa kay Sir Nelson sa may computer shop na kung saan nagbaklas kami, tapos nagbaklas kami ng mga computer tapos ibabalik din namin. So doon, may natututunan talaga kami na kung saan, kung paano gawin yung proper na pagbabaklas at kung paano mo din siya ibalik ng maayos. Kasi once na may nawala dun sa tools na binaklas mo, syempre hindi mo mapapagana yung binaklas mo na computer or laptop. So, partners of offices for immersion provide senior high school students with opportunities. So, number 1, sabi daw dito to become familiar with the workplace. So, opo naman po kasi 'di ba, iba't iba yung work na kung saan maging familiar dun sa place mo. Kung ano ka doon, dapat yun lang yung dapat mong gawin. Hindi mo kailangang hindi pwede na ka sa landas, parang mawala sa landas mo. Dapat kung ano yung point mo, yun lang yun. So, second one is for employment simulation. And 3, to apply their competencies in area of specialization, applied subject, and authentic work environment. So, sa naman to? Sa exclusion to DepEd Order number 3.3/2017. Doon naman siya naipatupad. DepEd Order number 333/2017. In the school community partnership, the school can fulfill what curriculum requires. They may improve on their curriculum based on community feedback, enable the student to undergo hands-on work experience, while community establishing contribute to the formulation of graduates who are more ready for life equipped for the world of work. So, business establishment or any world of work in the community are the ultimate beneficiaries of these graduates who have been more prepared through work immersion. So, ito daw na school community partnership, yung work experience program is napakalaking tulong lalo na sa ating mga 'di ba? Lalo na sa ating mga graduates. Kasi dun sa work immersion na mangyayari sa atin, kasi iba't ibang strands ang meron sa pero ako sa Bugtong kasi ang meron lang dati is yung sa IT, parang IT lang siya. So dun lang kami naka-focus sa my place, kung saan yung place ni Sir Nelson. So sabi niya dito is malaki yung tulong nung pagkakaroon ng school community na yon, kasi kapag nandun ka, mabibigyan ka nila ng feedback, either positive or negative. Kasi sa positive, pwede yung magaling ka sa ginawa mong yun, at may mga negative, lalo na syempre hindi naman lahat ng ginagawa mo sa place
place na yun is aasahan mong perfect. Kaya magkakaroon ka pa rin ng negative feedback. At saka magiging sabi niya kasi dito, magiging advantage daw kapag nag-work immersion ka. Kasi doon, malalaman mo yung kakayahan mo talaga. Yung kakayahan mo sa isang trabaho. So, some schools can serves learning since it actively involves students in a wide range of experience which benefits students and the community at the same time fulfilling the requirement of our curriculum. So, sa iba, kung tinatawag is work immersion, sa ibang school naman daw, may tawag din silang service learning, na kung saan yung mga students is mas nagkakaroon sila ng wide range experience. Pero yung iba, kung meron silang naging work immersion nun, siguro maaano nga nila yung wide range of experience. So, dahil, ang alam ko kasi may yung panahon na yun, nung kasagsagan na ng work immersion, yung iba, dahil pandemic, hindi na nakapag-work immersion. So, parang, mga ilan-ilan lang yung nagkaroon ng wide range of experience para sa trabaho. Kasi kapag doon kasi daw, magkakaroon ka ng benefits sa community at tapos, yung requirement na kailangan mo is parang mafu-fulfill mo dun sa training or dun sa service learning na yon or dun sa work immersion na yon na magagawa mo. So, number 4 is remediation and enrichment class. Parents and retired teachers may be involved in the school reading remediation and learning enrichment programs. So, remediation and enrichment class. Sa akin kasi parang naano ko dun sa bugtong. Dati bago mag-enroll yung anak kong panganay. Bakasyon yon, tapos may mga teachers and parents doon. Students also, na yung student syempre nasa loob ng room na kung saan tinuturuan ng teachers na magbasa. So siguro ito yung sinasabi nilang school reading remediation. So number 5, Youth Development Program. The young may involve themselves in youth development program and develop their skills and talents, learn how to deal positively with peers and adults, and serve as resources in their community. Youth Development Program. For example na lang dito natin yung kay Ma'am Andrea Cruz. O, di ba? Ano siya? Go Bike. Na kung saan yung mga SK or hindi naman SK is pwedeng makatulong dun sa community nila. Kasi dun sa ni Ma'am Andrea, yung Go Bikers is meron dun yung mga yung mga kabataan na kung saan natututo sila kung paano matulungan yung mga matatanda. Minsan yung mga kabataan is nagpapa-feeding program din sila kasama si Ma'am Andrea. So, 6, community service. Example of community service are student participating in tutorial programs, community reforestation program, cleanup drive for a river, assisting in the medical mission, school head involved in planning local celebration, teachers managing program, project activities, school band playing in fiesta parade. Community service, andun na sa example, naibigay na dun sa example dun sa community service na kung saan yung mga student is nakikipag-participate sila sa mga tutorial, nagtuturo, nagki-clean up drive, naglilinis. What can school do for communities in return naman po yung aaralin natin. So, number 1 is classroom used by community organization for meeting. Yes, nagagamit natin yung classroom na kung saan nagkakaroon tayo ng meeting by parents, meeting from the stakeholders. So, the second one bullet is school use as a polling place and venue for medical mission which it may co-sponsor with the rural health unit. Saan ko sa bugtong dati, mayroong mga medical mission na kung saan nagagamit din talaga yung school. Lahat. May mga libreng tuli doon.
check up sa mga mata, tapos meron din yung bunot ng ngipin. Tapos meron din yung sa mga buntis, ganon. So, 'di ba, laking tulong din talaga ng mga rooms, yung mga malalawak na lugar na may mga rooms. Third bullet, school use by the Rural Health Unit for Mother Class and Child Care. Yung school daw po is ginagamit ng pwede yung mga midwife or doctor na kung saan yung mga magulang naman po natin, yung magulang po, yung mga nanay naman po natin, yung tuturuan nila kung paano ba mag-alaga ng mga anak. So, the fourth bullet is school use as an evacuation center. Yes, meron dyan, lalo na kapag baha, gamit na gamit ang school. Lalo na yung mga nasa matataas na lugar na school, is sila yung mga nagagamit para sa isang evacuation center. Bullet, school facilities used for community assembles. Siguro, yung community assembles, kapag siguro yung may mga lalabas na mga teachers and student na doon magkikita-kita. 6. School basketball court used for local celebration and barangay sport leg. Yes, for example natin dito yung mga liga. Tapos, fiesta, nagagamit siya. Depende na lang din kung yung school na meron ka is merong basketball court na paggagamitan. So, 7. School conduct livelihood skills training program for parents and out-of-school youth by using school resources. Yes, dito madami din talaga, nagagamit siya. May mga schedule din minsan kasi dapat na mangyari dito. Siguro every Saturday and Sunday, parang yung kay Sir Harley Paragas, naggaganon siya skill training program, lalo na sa mga parents. Pero, hindi ko alam kung school yung ginagamit. Nagagamit talaga ang school sa mga ganitong training. And number 8 is livelihood skill training for parents and out-of-school youth by teachers themselves. So, ito naman na yung parang maggagamit is yung mga parents and out-of-school youths na kung saan tutulungan naman nila yung sarili nila na magkaroon ng pangkabuhayan program, ganon. Salamat sa pakikinig. Sana may naintindihan kayo sa mga pinagsasabi ko. So, ito lang yung report ko at sana may natutunan kayo. Thank you!